issue na nakakaapekto sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. At ngayon po, ang pag-uusapan natin ay yung sagot ni VP Sara dito sa impeachment complaint. Now, mahaba po yung sagot niya at medyo mahirap maintindihan lahat, so chachap-chapin ko po. No? Unahin ko muna yung pag-discuss kung ano ibig sabihin ng ad cautelam answer at yung dalawang answer na pinare-resolba muna ni VP sa impeachment court bago doon sa kanyang mga sagot doon sa 7 articles of impeachment na isinumite. So ihiwalay muna natin ngayon yung ad cautelam answer, yung mga issues na sagot niya na hindi napasa loob ng articles of impeachment, tapos hatiin natin later on yung 7 supposed articles of impeachment. Siguro tagtatatlo at 4 natin i-discuss yan sa mga ibang episodes kasi medyo kinakailangan paggugulan ng panahon para maintindihan natin ng husto ang kasagutan ni VP Sara. Now, unahin muna natin, ano ba ibig sabihin yung ad cautelam? Ang ad cautelam literally means without prejudice. Kasi may nakabinbin ngayon si VP Sara ng mga petition Korte Suprema na nagsasabi na dapat hindi nga matuloy ang pagdinig ng impeachment court. Ano yung mga impeachment na yan? Unang-una, yung nagsasabi na ang impeachment na hinain sa Senado ng mga kongresista ay pinagbabawal dahil ito ay lumalabag dun sa 1 impeachment rule per year. Now, inulit siyempre ng mga abogado ni VP Sara yung dahilan kung bakit sa tingin nila yung pang-4 na impeachment complaint na naging basihan ng pagsampa ng articles of impeachment laban sa kanya ay pinagbabawal ng saligang batas. Unahin muna natin ano sinasabi ng saligang batas. No? Ang sabi ng saligang batas, hindi po pwede maghain ng mahigit 1 impeachment complaint laban sa isang impeachable officer sa loob ng 1 taon. Bakit? Kasi kapag napakadaming impeachment complaint ang papayagan laban sa mga impeachable officers na pinakamatataas na tao sa gobyerno, wala nang magagawang trabaho yung ating mga impeachable officers kung hindi, sagot na lang sila ng sagot ng impeachment complaint. Yan po ang dahilan kung bakit nililimita sa 1 impeachment complaint sa 1 taon ang hinahain laban sa mga impeachable officers. No? Ngayon, doon po sa kaso ng Francisco kung saan ako'y tumayo sa isang abogado laban sa impeachment ni Hilarion Davide bilang isang Chief Justice at 7 pang mga Associate Justices ng Supreme Court, ang naging issue po doon kung impeachable ba yung paggamit ng Judicial Development Fund para sa mga proyekto na nakalaan para sa Korte Suprema. Isa sa inintriga laban sa Korte Suprema ay yung paggamit ng Judicial Development Fund, yung wala daw sapat na accounting at paggamit sa mga magarbong proyekto gaya ng pagpapaganda ng mga bahay nila sa Baguio, no? Dahil merong Supreme Court compound ang Supreme Court sa Baguio at ginamit daw yung JDF para doon sa improvement ng mga bahay na yan. No? Now, ang naging facts po doon, wag natin pag-usapan mismo yung mga dates na particular, no? Pero unang-una, nagkaroon po ng impeachment complaint na hinain. Na-i-refer po yan immediately to the Speaker and then within 10 days, siya po ay na-refer na include sa order of business ng Kamara de Representante and after being included in the order of business, within 3 days, na-refer sa Committee on Justice. Nagbutuhan po ang Committee on Justice, sufficiency of form, positive, sufficiency in substance, negative. So na-dismiss po ng Committee on Justice. Now, matapos po ng 4 na buwan ng pag-dismiss dyan sa Committee on Justice, naghain ng isang articles of impeachment sa napapunta sana sa Senado ang mga kongresista, this time pirmado ng sapat na numero ng ating mga kongresista. No? At ang sabi nga namin, hindi dapat na tanggapin yung panibagong impeachment complaint dahil ito'y labag. No? Ito ay 2nd impeachment complaint sa loob ng 1 taon. At ang sabi ng Korte Suprema, tama kami. Na dahil ito ay hinain 4 na buwan lamang matapos na ma-dismiss ng House Committee on Justice yung naunang impeachment complaint, ito ay prohibited. Now, ang tanong dyan, nakasaad kasi doon sa saligang batas na tanging ang Senado magiging sole judge ng mga issue sa impeachment trial, tama bang maghimasok ang Korte Suprema? Ang sabi ng Korte Suprema, well, maski sinasabi na sole judge siya, kung merong grave abuse of discretion, yung mga walang basehan na aksyon ng ating mga kahit anong ahensya ng gobyerno, po pwede maghimasok ang Korte Suprema at ito nga ang kapangyarihan ng Korte Suprema na meron siya kapangyarihan na talagang itaguyod ang supremacy ng ating saligang batas. So lahat ng mga akto o desisyon at gawain ng mga ahensya ng gobyerno na labag sa saligang batas, po pwedeng mapabaligwala ng ating Korte Suprema. No?
Sabi ng Korte Suprema naman doon, wala namang desisyon ng impeachment court na pinapabaliwala namin. Ang pinabaliwala namin ay yung akto ng Kamara de Representante na pagsasampa ng pangalawang impeachment complaint sa loob ng isang taon at wala pa pong naging desisyon ng impeachment court dyan. Bagamat yung mga amicus curiae, mga friends of the court, gaya ni Jovi Salonga at ni Raul Pangalangan, ay nagsasabi na dapat ang Senado magdesisyon dyan. Pero, ang sabi naman ng Korte, no, dahil nga meron kaming citizens' rights, sa kauna-unahang pagkakataon, kinilala ng Korte Suprema sa kaso ng Francisco, kung saan isa tayo sa mga nagdemanda, ang karapatan ng kahit sinong mamamayan na pumunta at dumulog sa hukuman para mapabaliwala ang mga akto ng gobyerno na lumalabag sa ating saligang batas. Now, siyempre, bagamat kinikilala yung probisyon na sole judge ang impeachment court, no, sa mga bagay-bagay na impeachment, ang aming dinimanda naman ay yung akto mismo ng Kamara de Representante. If at all, ang pinigil lang namin ay yung transmittal ng Articles of Impeachment sa Senado at pagtanggap ng Senado, no, sa Articles of Impeachment. At kami po ay nagwagi. At sinabi talaga ng ating Korte Suprema na ang impeachment ay initiated upon filing and upon action of the House of the Representatives. Now, para maintindihan natin ang sagot ni VP Sara dito sa issue to, kung yung pang-apat na impeachment complaint ay pinagbabawal ng saligang batas, ito yung proseso, no, na nakasaad sa saligang batas. O pwedeng mag-file ng impeachment na verified ng isa lamang na miyembro ng Kamara de Representante. Pag merong isang endorsement ng isang miyembro ng Kamara, ito po ay tatanggapin ng Secretary General ng Kamara de Representante at i-refer immediately kay Speaker. Ang Speaker in turn, merong 10 araw para ma-include sa order of business. Ang order of business, yung agenda ng Kamara de Representante. At matapos siya ma-print sa order of business, ma-refer sa appropriate committee within 3 days. Now, dahil nakasaad sa saligang batas ng impeachment complaint ay dapat tumaan sa House Committee on Justice, dapat i-refer yan within 3 days. Now, walang issue na merong 3 impeachment complaint na isampa. Magkakatabi ang petsa. Lahat yan sa unang parte ng Enero ng 2024. Ang problema, inamin mismo ni Secretary General Velasco na kaya walang aksyon dito sa naunang 3, hiningan siya ng pagkakataon na pag-aralan ng mga miyembro kung ano doon sa 3 impeachment to complaint ang kanilang susuportahan. So, ibig sabihin, nagkaroon ng aksyon. Ang aksyon na hiningi ng maraming miyembro ng Kongreso ay wag aktuhan yung 3 impeachment complaint nang sa ganon sila ay makapagpili kung ano yung kanilang susuportahan o kundi naman gagawa pa ng panibagong impeachment complaint na suportado na ng sapat na numero. So, yan ang naging aligasyon ng ating Vice President. Now, babalik tayo sa Francisco. Ang sabi ng Francisco, ang impeachment complaint para for purposes of determining kung merong 1-year ban na ay upon filing and upon action. Ang sabi ni VP Sara, meron ng filing, 3 pa nga yan. Pero ang action ay wag gumalaw. Dahil inamin ni Secretary General Velasco na kaya hindi siya nag-refer, hindi niya rin-refer sa Office of the Speaker yung 3 impeachment complaint para hindi nga umandar yung 1-year bar. At ang sinasabi ngayon ni VP Sara, yung desisyon na wag aksyonan, bagamat mandatory ang provision ng saligang batas, shall. Kapag shall kasi, hindi yan discretionary. So, shall refer the matter to the Speaker who shall order its inclusion in the order of business which shall be heard within 3 days. So, mandatory yan provision na yan. Immediately, 10 days order of business, 3 days referral to the appropriate committee. Yung desisyon na i-freeze para hindi tumakbo yung 1-year bar, yan ay aksyon. So dapat yung unang-unang impeachment complaint ay yung unang-unang na-file na impeachment complaint laban kay VP Sara at itong pang-apat na suportado ng almost 80% ng miyembro ng Kamara ay barred already, not only as a 4th complaint but technically as a 2nd complaint. Kasi kung hindi nila kinilala yung 3 complaint, tratuhin natin isa yan, 3 yan, at yung pang-apat ay ang pangalawang complaint. So, sabi ni VP Sara, syempre, bago niya sagutin yung mga individual articles of impeachment,
kinakailangan munang magkaroon ng desisyon. Ito ba ay pinagbabawal ng saligang batas? Ang sagot naman ng Kamara de Representante, hiningi sa amin ng Senado nung kahuli-huling araw ng session ng 19th Congress na magbigay kami ng sertifikasyon na ang probisyon ng saligang batas, lalong-lalo na sa one-year bar, ay nasunod. At yan naman daw ay ibibigay ng Kamara sa Senado. Pero hindi pa ako sigurado kung yan ay nagawa na kasi naka-recess na ngayon ang ating Senado at ang Kongreso. Now, ang pangalawang dahilan, ang pangalawang special defense na inallege ni VP Sara bago niya sagutin yung 7 articles of impeachment ay yun ngang sinasabi namin na hindi po pwedeng ma-carry over ang impeachment complaint ng 19th Congress to the 20th Congress. Now, ang basihan ni VP Sara ay yung rules mismo ng Senado na lahat ng unfinished business pagkatapos ng termino ng isang Kongreso ay ibig sabihin, matatapos na. Pwede itong simulan muli sa susunod na Kongreso, pero kinakailangan simulan from the very start. At pagdating naman sa impeachment, ang ibig sabihin niyan, kinakailangan magsumite ng panibagong articles of impeachment ang Kamara nang sa ganon, pwedeng maging matransform ang Senado into an impeachment court para sagutin yan. Sa akin, malinaw naman yung lengguwahe mismo ng saligang batas pagdating dito sa yung order of business, no? Basahin natin itong order of business para tayo ay maging malinaw, no? Ito kasi ay nakasaad sa rules ng Senado mismo, no? Ito, unfinished business, okay? Ito yung Section 12, Rule 44. All pending matters and proceedings shall terminate upon the expiration of one Congress but may be taken by the succeeding Congress as if presented for the first time. Tagalogin natin. Lahat ng mga hindi natapos na mga bagay-bagay sa isang Kongreso ay matatapos pag napaso na ang termino ng isang Kongreso. Pero ito'y po pwedeng dinggin uli. Dapat lang, dinggin ito na para bagang dinidinig sa kauna-unahang pagkakataon. Yan ang translation sa Tagalog. So yan ay Section 12, Rule 44 ng Senate Rules. Now, ang ibig sabihin nito, kung gusto nilang madinig muli ang impeachment, kinakailangan magsimula sa square one. Ang square one ay filing of articles of impeachment. Hindi ka naman makaka-file ng articles of impeachment kung paso na yung 19th Congress. Kasi yung articles of impeachment na ipinasa ng 19th Congress ay para sa 19th Congress lamang. At ang uupong impeachment court ay 20th Congress na. So ang remedyo dyan, magsumiti sila ng panibagong articles of impeachment. Ang problema, kino-question na nga ni VP Sara yung naging basihan ng articles of impeachment na nasumite sa 19th Congress bilang prohibited, lalo na siguro kung sila ay magbabago ng articles of impeachment pagdating ng 20th Congress, yan malinaw yan na yan ay hinahain within 1 year. So anong solusyon dyan? Well, kinakailangan antayin nila yung 1-year period reckon from the date na kung kailan na-file yung kauna-unahang impeachment complaint. Kailan ba yung kauna-unahang impeachment complaint? Ito, maganda naman dito sa pleading ni Inday Sara Duterte, merong petsa, yung 3 impeachment complaint, no? So, ito ang mga impeachment complaint na ihinain, no? December 2, 2024, ang sinampa ng impeachment complaint ng Akbayan. December 4, 2024, yung kamatayan. At December 19, yung naman sa kababayan ni Leni Robredo na si Bordado at ang Aambis Owa. At December 19, yan yung pangatlo nga. So makikita nyo dikit-dikit. So kung gusto nila maghain ng panibagong impeachment complaint, pwede naman. Kaya lang dapat gawin nila yon matapos ang December 2 or December 3 of 2026 kasi that is the beginning of the second year. So, ang December 2, 2024 na covered ng 1-year ban is until December 3 of 2025. So, mag-aantay sila hanggang December 5, 2025
6 kung gusto nila mag-file ng panibagong impeachment complaint. So anyway, siyempre, mga bagay-bagay na yan talagang didesisyonan ng Korte Suprema. Yung una, wala naman pong hadlang kung yan ay didesisyonan ng Senado bilang isang impeachment court, bagamat yan ay nakabinbin din sa Korte Suprema. Ang pinagbabawal lamang ay yung tinatago na meron na silang nakabinbin na petition sa Korte Suprema pero hinihingi pa rin nila ang kaparehong remedyo, no, sa ibang tribunal. Ito na nakadeklara naman po na nakabinbin sa Korte Suprema yung unang petition laban sa fourth impeachment complaint, no? Pero meron bang jurisdiction ng Senado para desisyonan yan? Well, kapag ang Senado ay nag-convene as an impeachment court pagdating ng 20th Congress, siyempre, kinakailangan nilang desisyonan itong dalawang preliminary special defenses na hinain ni VP Sara. At ang desisyon nila, yes, po pwedeng reviewin ng Korte Suprema, pero gagawin niya ng Korte Suprema with a very stern guideline na nakasaad sa saligang batas na lahat ng desisyon ng sa mga impeachment proceedings, Senado ang sole judge. So hanggang malinaw na talagang may malaking pagkakamali o pag-abuso sa diskresyon ang Senado, hindi maghihimasok ang hukuman. Kasi may dahilan kung bakit impeachment court ang pinadesisyonan ng taong bayan sa issue na ng kung meron bang ganitong paglabag, no? Dahil alam naman nila na karamihan o hindi lahat ng mga senador ay abogado, hindi dapat madesisyonan yan sa base lamang ng batas. Pero ang ating mga senador, mga mabatas ay policy makers. Kinakailangan desisyonin din nila kung dapat na magtuloy itong impeachment proceedings kung ito ay ikabubuti sa ating bayan as an issue of policy. So kung ang impeachment trial ay makakabuti o hindi sa bayan, yan po ay dedesisyonan din ng Senado. Now, po pwedeng mabaliktad yan upon grave abuse of discretion pero magiging kwidaw ang Korte Suprema. Dahil dito, unlike in Francisco, ang nagdesisyon na ay ang impeachment court mismo. Remember, yung sa Francisco, walang desisyon ng impeachment court. Ang sinasabi lang ni Jovi Salonga, hayaan mong Senado magdesisyon as an impeachment court. Pero na naghimasok ang Korte Suprema, wala pa pong desisyon ang impeachment court. I hope that is very clear.